Yo, what's up sa inyo mga ka-Tekamots? Mask Rider is back na naman. Happy New Year sa atin lahat. Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapagawa-gawa ng video dahil medyo na busy tayo sa bahay. Ang ating pag-uusapan ngayon, ito nga ang bibigay kong payo ngayong araw para lang to sa mag-asawa. Hindi mo na ba mahal ang asawa mo? Ikaw, lalaki, babae, balak mo bang hiwalayan ang asawa mo? Wala ka na bang nararamdaman sa kanya? Hindi mo na ba siya mahal? Balak nyo na bang maghiwalay? Para sa inyo ang video na to. Labas dito yung mga asawang may kasamang third party, yung babae, lalaki na nagloko sa isa't isa. Ito lang ay para sa mga mag-asawang nanlalamig sa isa't isa. So ayun, balak mo bang hiwalayan ang asawa mo o balak nyo nang maghiwalay ng asawa mo? Ang payo ko syempre, huwag nyo nang ituloy. Alam nyo kung bakit? Siyempre, pinag-isa kayo ng Panginoon, diba? Gaya nga ng sabi ng Diyos, ang kanyang pinag-isa ay hindi na mapaghihiwalay ng sino man. Nakakalungkot isipin dahil maraming mag-asawa, mag-partner sa buhay ang naghihiwalay dahil sa mga matinding problema, hindi ginaya yung mga pagsubok. So ayun, siyempre bilang isang mag-asawa, nanumpa kayo sa simbahan lalo na pag kayo kasal kayo, diba? Talaga namang sa mata ng Panginoon at sa batas ng tao, kayo ay mag-asawa. Tapos maghihiwalay lang kayo, huwag nyo nang ituloy. Sayang, unang-una, sayang naman yung memory nyo. Yung mga ginawa nyong bago pa lang kayo, yung mga memories nyo noon, kung paano kayo naging sweet sa isa't isa. Diba, isipin mo, tapos maghihiwalay kayo. Tapos itong si lalaki, itong si babae, magkakaroon ng bagong asawa, diba? Panibagong adjustment na naman sa buhay, panibagong panibagong syempre bago hindi ka pa komportable, aaralin mo pa, di ba? Napakapangit. Dapat wag niyo nang ituloy ang paghihiwalay nyo. Tapos kung may anak pa kayo, sabihin na natin 1, 2, 3 anak nyo. Kawawa ang mga bata. Unang-una mga bata ang magsasuffer dyan di ba? Mahihirapan yung mga bata. Maraming broken family, di ba? Minsan napapabayaan yung mga anak nila. Kasi si lalaki o si babae nagkaroon na ng bagong pamilya, nagkaroon na ng bagong anak, doon sila na-focus. Diba, isipin mo yung ganun. Kawawa yung bata yung mga anak ninyo yung labis na masasaktan Tapos yung mga kaibigan ninyo na boto sa inyo sa isa't isa, na ayaw maghiwalay, diba? Maraming masasaktan, maraming yun na lang doon sa anak na lang talaga yun yung pinakamasakit doon Pag naghiwalay kayo, kawawa talaga anak nyo. Sa totoo lang. Mahihirapan yung bata, masasaktan yung bata physically, mentally, di ba? Kung saan iiwan, kung walang maiiwan, magpapalaki, lola, di ba? Napakahirap. Sana wag nyo nang ituloy yung balak yung mag-asawa maghiwalay. Kung wala na kayong nararamdaman sa isa't isa, pilitin nyo maibalik yung dating init ninyong dalawa sa isa't isa. Yung bang kahit di mo na nararamdaman mong hindi mo na mahal yung asawa mo, kasi hindi naman yan totally talaga mawawala yung nararamdaman natin sa asawa natin. Siguro naiinis lang kayo o nai-stress o meron kayong problema pinagdadaanan na hindi nyo kayang, sa tingin nyo hindi nyo kayang pagtagumpayan, di ba? Then yung feeling mo ikaw lang mag-isa ang lumalaban. Yung feeling mo ikaw lang mag-isa ang nagbubuhat ng pamilya nyo. Kumbaga ikaw bibitaw ka na, nahihirapan ka na. Huwag nyo nang ituloy. Kung ikaw naman lalaki, wala ka sa ayos. Kung ikaw babae, wala ka rin sa ayos. Pilitin yung maging maayos para sa inyong mga anak. Diba? Napakahirap nung ganun. Maghihiwalay kayo, napakalaking dagok niyan sa buhay ng mga bata, diba? Napakalaking pagsubok niyan. Sipin mo, magulang maghihiwalay, napakahirap. Diba? Kaya wag na kayong maghiwalay. Wag nyo nang yung nararamdaman yung ganyan na dinadaan nyo lang sa inis, dinadaan nyo sa stress. Kaya naghihiwalay kayo, mas pinili nyong ma-stress kaysa sumaya, kaya naghihiwalay kayo, di ba? Dapat, ang gawin nyo, pag stress kayo sa isa't isa o pagod na kayo sa isa't isa, pagpahingahin nyo yung isa na muna magtatrabaho, tapos yung isa naman, pagpahingahin yung isa naman, di ba? Kasi, ang pag-asawa kasi, hindi naman yan yung, di ba, yung, yung tipong, kaya ka nag-asawa kasi mahal mo yung babae, kaya ka nag-asawa kasi mahal mo yung lalaki. Kumbaga yung pag-asawa kasi isa yan sa mga trabaho. Hindi lang yan dahil sa love, sa pag-ibig, kundi ang pag-asawa commitment at trabaho.
Diba? Hindi, pag nagkaroon kayo ng anak, diba? Trabaho yun eh. Yung walang nagpapasahod sa'yo, asikasuhin mo yung anak mo, gigising ka ng umaga para lutuan sila ng almusal. Diba? Asikasuhin mo sila. Tapos di ka naman sumasahod. Kung ikaw lalaki na nasa bahay, kung ikaw babae nasa bahay, diba? Walang sahod. Kaya kumbaga yan, ang pag-asawa kasi, ano yun eh, sumpa yun eh, sumpaan. Nagsumpa kayo sa Panginoon at sa batas ng tao na hindi kayo maghihiwalay kahit anong mangyari. Kahit anumang pagsubok sa buhay, kahit hirap na kayo, huwag kayong maghihiwalay. Tulungan nyo ang isa't isa. Pero labas dito yung mga mag-asawa na yung lalaki irresponsible, may bisyo, yung babae wala kang kwenta. Labas, ito lang yung sa mga mag-asawa may mga problema lang. Huwag na kayo maghiwalay. Sayang naman ang pinagsamahan yung dalawa, di ba? Pinagkaisa na numpa kayo sa Diyos eh. Andyan na ini, ano yun na? Panindigan mo na yan, pinakasalan mo nga yung asawa mo eh. Diba? O, tapos maghihiwalay kayo. Sayang naman yung... Hindi lang sayang. Kumbaga, masakit sa damdamin yung ganyang ano. Ang daming naghihiwalay. Halos ilan sa Pilipino, mas marami. Ewan ko, basta marami akong nababalitaan kayo naghihiwalay na mag-asawa. So sana sa makakanood nito, yung asawa ninyo na hindi nyo na mahal o yung feeling nyo wala na kayo nararamdaman, napaka-imposible niyan. Pilitin nyo maibalik pa rin yung init. Mamasyal kayo, mag-date kayo, diba? Huwag na kayo maghiwalay. Sayang ang pinundar nyo sa isa't isa, diba? Ginastosan mo na yung lalaki, ginastosan mo na yung babae. Ang laki na ng sinakripisyo ng lalaki, ang laki na ng sinakripisyo ng babae, diba? Tapos maghihiwalay lang kayo. Sayang naman. Ako talaga, sa mga pamilyang ganyan na naghihiwalay, medyo nakakalungkot talaga isipin yung ganyan eh. Sana wag nyo nang ituloy yung inyong hiwalayan. Kasi ang problema, nandyan lang naman yan eh. Problema lang naman yan. Gaya nga na sanabi ng kaibigan ko eh. Bakit ka mamumblema kung meron namang solusyon, di ba? O bakit mo po problema kung wala namang solusyon? Bakit ka mamumblema eh? Wala namang palang solusyon. Anong gagawin mo? Baga dapat sa buhay kasi, marunong tayong magdala. Hindi dapat tayo nagpapadala sa mga emotion sheets natin na ganyan. Yung tipong pagod ka na. Siyempre, ang ano kasi, nararamdaman mo yun eh. Yung kunya, pagod ka na sa pamilya. Eh, ang pagod eh, pwede namang ipahinga yan. Kumbaga yung isip at puso mo, huwag mong idaan sa ano. Huwag mong susundin yung nararamdaman mong yung hindi ka na masaya. Pilitin mo maging masaya kasi yan, panunumpa yan eh. Nanumpa ka na eh. Ibig sabihin, kahit anong ang mangyari, dapat hindi ka bumitaw. Ang pagsasama niyong mag-asawa, magdasal kayo sa Panginoon para tulungan kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng guidance sa buhay. Ito, hindi naman ako perfecto, hindi rin man ako vlogger, hindi ako influencer. Isa lang din akong kupal-kupal dito sa internet. Hindi ako motivational sheets na ewan. Basta sinasabi ko lang, huwag kayong maghihiwalay dahil sayang. Unang-una, utos ng Diyos yan eh. Pinagsama nga kayo. Ibig sabihin, pinili kayo ng Diyos na kayong maging magpartner sa isa't isa, di ba? Lahat kasi naman tayo, lalaki, babae, magkakaroon ng partner sa buhay, di ba? Kaya sikapin nyo, maibalik yung pagmamahalan ninyo. Mag-date kayo, huwag kayong puro problema. Ang problema, huwag nyo isipin yan. Nandiyan lang naman yan. Hindi ko nga sinasabi to kasi wala naman din ako sa posisyon ninyo. Pero syempre, isipin nyo lagi ang pagmamahalan. Dapat manaig yung pagmamahalan ninyong mag-asawa. Kahit anong bigat ng problema, kahit pakiramdam mo yung asawa mong ungas, asawa mong babae na wala na sa ayos, kausapin nyo, mag-uusap kayo, humingi kayo ng counseling. Di ba may ano yan, bago maghiwalay mag-asawa, yung mag-a-apply ng, ano ba tawag yan? Mag-a-apply ng divorce ba yun o annulment? Di ba may parang mga abogado, psychiatrist, ewan kung ano tawag din yung magbibigay ng payo kung itutuloy nyo ba o hindi, di ba? Huwag pa ganun kayo, huwag kayong basta-bastang maghihiwalay. Napakapangit pag naghiwalay kayo talaga. Sira ang pamilya pag ganyan. Pero ito nga, gaya nga nasabi ko, yung video ito, para lang to sa mga mag-asawang ano, yung bang nahihirapan na sa pamilya, feeling nila, ano, yung bang labas dito yung may mga third party, yung niloko ng lalaki, niloko ng babae, labas dito yun. Kumbaga ito lang, payo lang to sa mga mag-asawang nagkakaroon na ng lamig sa isa't isa. Ang lamig kasi kaya namang hilutin yan eh. Magpamassage ka, di ba? Parang ganun lang naman yan eh. Pilitin yung maibalik yung init ninyong dalawa, di ba? Isipin nyo, komportable na kayo sa isa't isa, tapos maghihiwalay pa kayo, di ba? Tapos mamimiss nyo yung isa't isa. Eh paano kung kunyari sa paghihiwalay nyo yan, nagkaroon na ng iba, di ba? Hindi wala nang mababalikan pa. Pero depende pa rin yan sa tao. Pero sana huwag kayong maghiwalay sa mga mag-asawang nahihirapan ha. Pag napanood nyo itong video ito, pag-isipan nyo muna yung
inyong gagawin. Lalo na may mga anak kayo, gaya nga sinabi ko sa inyo, yung mga bata talaga yung ano dyan eh, yung isa sa pinakakawawa. Ikaw bilang isang tatay, kaya mo namang magpamilya mag-isa, di ba? Gagawa ka ng bagong anak, bagong asawa, di ba? Ikaw bilang nanay, ganun din. Eh yung mga bata, kawawa, sa tito, sa tita, sa lolo, di ba? Napapabayaan. Walang magulang, pupunta sa tatay, pupunta sa nanay, di ba? Napakahirap. Isipin nyo na lang yung mga anak nyo, kawawa talaga. Dapat kasi ano kayo matutong magsakripisyo eh. Pag-aasawa kasi hindi lang naman din yung trabaho, sakripisyo, lahat halos nandiyan na. So sana wala kayong matutunan sa bidyong to, kasi itong bidyong to 3 pics lang naman, tsaka gawa-gawa lang naman ng Illuminati lahat ng mga pinagsasabi ko rito. So, pagkagayang putang ila, pagkagayang asawa mo to longest, asawa mo lalaki o babae, tangina, hiwalayan mo na. Tangina, pahirapan mo ba yung sarili mo magsakripisyo? Ano ko? Si Goku? Putang ina, pagkagayang asawa mo, pagkakatanga, matuling-tuling, babae o lalaki, hiwalayan mo na. Putang ina, hanap ka ng bago. Putang ina, ganun lang kasimple. Putang ina, istrix sa asawa mo lalaki, wala sa ayos, so mahanap ka ng iba, mas marami pa magpuputing lalaki dyan. Putang ina, pag-iwasawa mo babae, stress ka, umanap ka na mas maganda at sexy, taragis yan. Huwag nyo kaya ang ma-stress kayo sa mga asa-asawa ninyo. Tangina, yan sinasabi ko sa inyo, asa-asawa kayo, tapos hindi nyo naman pala kayang panindigan. Woohoo! Yan na napapala, asawa pa more, sinasabi ko sa inyo eh. Hindi kasi kayo nag-aaral bago kayo mag-asawa. Dapat inaaral nyo yung mga ganyang bagay. Dilubyo talaga ang pag-asawa, sabi ko sa inyo eh. Sa mga nakakanood nito, bahala kayo sa buhay nyo. Ingat kayo palagi. What's up mga katekabons? Happy New Year and God bless.